Isang araw sa Baguio, taong 1990 ng July, may isang pamilya na nag-iikot sa pagmamayari nilang hotel. Nang biglang, boom! Lumindol ng sobrang lakas. Umabot ng magnitude 7.8. Tumakbo ang mag-asawa palabas ng hotel kasama ang dalawang anak nila at successful silang nakalabas. Yun ang akala nila. Kasi naiwan pala ang kanilang panganay na anak. At nung time na na-realize nila, gumuho na ang building. Agad bumalik ang tatay. Inalis ang mga nagbagsakang pader, bato, kahoy, bibe, etc. At nailigtas niya ang kanyang anak. Ang pangalan niya ay Teddy Gonzalez. Tawagin nating Teddy. 35 years old. Ang kanyang asawa ay si Mary Loa Josephine Gonzalez. Tawagin nating Loa. 32 years old. Dahil nga sa trahedyang nangyari na muntik pang ikasawi ng kanilang anak, nagpasya silang lumipad at manirahan sa Sydney, Australia. Year 2001, 11 years ang lumipas, binata at dalaga na ang mga anak nila. Ang panganay ay si Seth Gonzalez. Siya yung niligtas ni Teddy. Tawagin nating Seth. 20 years old, pangarap niyang maging singer. Si bunso naman ay si Claudine Gonzalez. Tawagin natin Claudine. 18 years old, matalino at masayahin. Isang araw habang nasa bahay sila, biglang sumakit ang tiyan ni Loa. Sa hindi malamang dahilan, kaya agad siyang isinugod sa ospital. Wala namang bakteryang nakita ang mga doktor, kaya posibleng na food poison daw si Loa. So nagtaka si Teddy like, meron ata naglason sa kanya, Dok. Sabi naman ni Loa, wala naman daw siyang nakaaway, so imposible yun. At siguro naisip lang niya, ay baka may nakain lang akong expired kagabi. Ewan, basta pinabayaan lang niya. Then, July 10, 2001, alas 4 ng hapon, umalis si Seth sa office ng kanyang ama. Nauna siyang umuwi sa bahay kasi makikipagkita siya sa tropa niyang si Sam. Di niya tunay na itsura. Yun nga lang, nag-text si Sam na malilate siya ng uwi. So nag-antay muna si Seth sa loob ng sasakyan niya. Around 4:30 p.m., nainip siya. Kaya naisipan niyang puntahan yung isa pa niyang tropa sa Blacktown. Nagpaikot-ikot siya, pero hindi niya mahanap yung address. So, around 8 p.m., pumunta na siya sa bahay ni Sam. Swerte niya kasi andun na si Sam. Pagkatapos, nag-skr-skr sila papuntang Sydney Central Business District. Kumain sila sa Planet Hollywood at pumunta sila sa isang video game arcade. Pag uwi ni Seth ng 11:48 p.m., nagulat siya nung makita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Hindi na naimik. Pagkatapos, may nakita siyang tao na tumakbo palabas. Sinubukan niyang habulin, pero hindi niya naabutan. Sunod niyang nakita ay ang kanyang ina, nakahandusay sa kusina. Wala na ding imik. So tumawag siya sa 000 or 911 pag sa US. At pumunta siya sa kapitbahay para humingi ng tulong! Pagkatapos, dumating yung mga pulis. Sa investigasyon, mukhang hate crime at robbery ang nangyari. Kasi may nakita silang sulat sa pader. Ito. Tsaka bukas yung mga cabinet sa bahay at briefcase ng tatay niya. Paglipas ng ilang araw, na-interview si Seth sa isang TV news. Nanawagan siya sa mga suspect na sumuko na at magbibigay siya ng $100,000 sa makakapagbigay ng impormasyon. Paglipas ulit ng ilang araw, pumunta si Seth sa kanilang family accountant. Gusto niyang malaman kung gaano kalaki yung inheritance na makukuha niya. So, chinek ni accountant, then boom! Instant millionaire si bro. May makukuha siyang 1.5 million Australian dollars at 1 million pesos. Mayaman talaga ang kanilang pamilya, kaya may mga lumalabas na chismis na posibleng may kaaway sila sa negosyo. Gayunpaman, kahit malaki ang inheritance ni Seth, maaari pa rin siyang makatanggap ng 15,000 Australian dollars mula sa gobyerno ng Australia. Sadya yan mga Mars. Tulong yan sa mga pamilya na biktima ng krimen. Wala akong mahanap na source kung nakuha niya, pero feeling ko hindi na niya kailangan. Anyway, July 22, 2001, lamay at funeral na ng pamilya Gonzalez. Nagbigay ng speech si Seth at nag-alay din siya ng awitin. Sorry, I never told you all I wanted to say, and I know eventually we'll be together one sweet day. Nagdulot ito ng halo-halong reaksyon sa mga dumalo at sa media. Ang sakit! Anong title niyan? Di ko alam, ang pangit pala ng boses niya. Paglipas ng ilang buwan, hindi pa rin nahuhuli ang mga sospek. Kaya patuloy pa din ang investigasyon ng mga pulis. Naisip ni Seth na magpakalayo muna. Lumipat siya sa isang apartment sa Chatswood. Pagkatapos nagplano siyang bumili ng sasakyan, worth $173,000. Nag-down muna siya ng $5,000 kasi hindi pa niya nakukuha yung buong inheritance. Sa puntong to, malaking bagay talaga na makuha na ni Seth lahat ng inheritance niya upang makapagsimula siya ulit ng bagong buhay. Kaso, mukhang hindi niya makukuha dahil ayon sa investigasyon ng mga pulis, siya ang lumalabas na suspect. So eto na nga, ganito daw ang nangyari ayon sa investigasyon ng mga pulis. Alas 4 ng hapon, umalis si Seth sa office ng kanyang ama. Nauna siyang umuwi sa bahay kasi makikipagkita daw siya sa tropa niyang si Sam. Pagdating sa bahay, binitbit niya ang kanyang baseball bat na nakasanayan niyang itago sa likod ng kotse. Then,
Dumiretso siya sa kusina. Kumuha siya ng 2 kutsilyo. Around 4:30 PM, pinasok na si Claudine sa kwarto. Inatake niya ng baseball bat. Tinamaan sa ulo ng 6 o higit pang beses. Di pa siya nakontento kaya binunot niya yung kitchen knife, then nagtamo ito ng sugat sa muka, leeg at tiyan. Kung sa tingin nyo tapos na siya, hindi pa. Kasi sinakal pa niya hanggang sa mawalan ng karapatang mabuhay si Claudine. Then nagtago siya at nagabang sa pag-uwi ng kanyang ama at ina. Around 5 to 6 PM, nakauwi si Lowa, dala ang pinamiling groceries. Dumiretso siya sa kusina para ayusin ang mga pinamili. Bigla siyang sinunggaban ni Seth gamit ang kitchen knife. At isa pa, madaming beses. Hanggang sa wala, di rin siya nakasurvive. Nagtago ulit si Seth at inantay ang kanyang ama. Around 6 to 7 PM, nakauwi na si Teddy. Sinalubong siya ni Seth. Hinugot ang kitchen knife at inatake niya ang kanyang ama ng paulit-ulit. Shocks! After niyang magawa ang misyon, tinapon niya ang murder weapons at ang size 7 running shoes niya. Bakit pati sapatos? Siyempre may mga trace sa sahig. Then, nag-shower siya kasi may date pa sila ni Sam. Pakatapos, kumuha siya ng blue spray paint para isulat ito. Pakatapos, kinalkal niya ang mga briefcase at cabinet para magpukang hate crime at pagnanakaw ang motibo ng gumawa ng krimen. Nung feeling niya okay na, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niya. Nakarating siya around 8 PM. Pakatapos, nag-skirt sila papuntang City Central Business District. Basta yun. Kumain sila sa Planet Hollywood at pumunta sa isang video game arcade. Pag-uwi ni Seth ng 11:48 PM, kunyari first time niyang makita, then tumawag siya sa police station. Siguro yung operator, "Oh shit, true ba?" Tapos dinispatch niya na agad ang kapulisan. Pakatapos si Seth tumakbo sa kapitbahay para humingi ng tulong! Isa-isahin natin. Napatunayan to ng mga pulis dahil hindi talaga siya pumunta ng Blacktown. May nagsabi na nakita nila ang sasakyan ni Seth na nakapark sa loob ng garage nung oras ng pagpatay. Ang sagot naman dito ni Seth, nagtaxi daw siya papuntang bahay Aliwan. At bumalik siya sa bahay bago mag 8 PM para kunin ang sasakyan. Pero hindi daw siya pumasok sa loob. Ayaw daw niyang malaman ng mga kamag-anak niya yung kababuyan niya, kaya nagsinungaling siya. Kinausap ng mga pulis si babaeng nabanggit ni Seth na kasama niya sa bahay Aliwan. Hindi maalala ni girl si Seth at wala daw siya sa bahay Aliwan nung July 10. Kinausap din si taxi driver at yes, sinakay daw niya si Seth. Nagpakita pa nga ng docket or record. Pero, binayaran daw siya ni Seth para gumawa ng pekeng record at magsinungaling. Aray ko! Ayon pa sa mga investigador, may natagpo ang bakas ng sapatos sa crime scene na hindi tumugma sa anumang sapatos na nakita sa loob ng bahay. Pero, yung sapatos na hinahanap nila, nakita nila yung shoebox sa loob ng kwarto ni Seth. So, hinanap nila yung sapatos kay Seth. Yun nga lang, hindi niya maipakita kasi nga tinapon na niya. Nakita din ng mga investigador yung damit ni Seth na may stain na color blue at tugma ito sa spray paint na ginamit sa graffiti. Eto pa, walang forced entry sa bahay. Malinaw na may susi ang suspect. At yes, bukas ang briefcase at open ang mga cabinet. Pero walang pera o alahas na nawala sa bahay. Mismong wallet ni Teddy at Lowa ay may lamang pera. Walang nanakaw sa kanila, mga hayop kayo. Sorry, nadala lang. Isa pang pinakamalaking ebidensya ay ang search history ng computer nila Seth. Nakita sa computer account at email ni Seth na nag-search at bumili siya online ng poisonous seed noong June 2001. Ito din yung buwan na na-ospital ang nanay niya. Ang sagot niya dito, hindi daw niya alam bakit siya nag-search ng lason. Hindi daw niya nilason ng kanyang ina. Coincidence o nagkataon lang daw yun. Malaking ebidensya to na pinagplanuhan talaga niyang tanggalan ng karapatang mabuhay ang kanyang pamilya. Actually, madami pang kalokohang ginawa tong si Seth. Ilang buwan matapos niyang tanggalan ng karapatang mabuhay ang kanyang pamilya, ibinenta niya ang sasakyan nila at isinanla ang mga alahas ng nanay niya. Nagsinungaling pa siya sa buyer. Sabi niya may cancer daw siya kaya kailangan niya ng pera. Base din sa kanyang mga kaanak at kaibigan, likas na sinungaling daw talaga tong si Seth. Sinasabi niya na isa siyang world champion kickboxer, taekwondo expert, may recording career, music producer, maraming ari-arian sa New York. Yabang. Pero one time, humiram siya ng 190,000 Australian dollars kay Ninang pampagamot dahil meron daw siyang brain tumor. Ama ka na, akla. Nalaman din ng mga investigador ang alitan ng magkapatid. Si Claudine ang nagsumbong sa kanilang mga magulang na bagsak ang grades ni Seth at peke ang mga gradong ipinapakita niya sa kanila. Doon na pag-alamang, kaya pala bumagsak si Seth ay dahil mas gusto niyang tahakin ang pangarap na maging singer. Sorry, I never told you. Gayunpaman, tutol dito sina Teddy at Lowa. Nais nilang makatapos si Seth ng kursong abogasya o medisina. Bukod pa rito, nalaman din ng kanyang mga magulang
na meron siyang mas nakatatandang nobya. Mahigpit sina Teddy at Loa pagdating sa pakikipagrelasyon. Bawal silang jumowa habang nag-aaral pa. Binalaan nila si Seth na tatanggalan siya ng allowance at babawiin ang kanyang sasakyan kapag hindi siya nakipaghiwalay sa kanyang nobya. Kaya kahit siya ay masasaktan, napilitan siyang makipaghiwalay. Ngunit mas lalong sumakit ang masakit nang masaktan siya ng babaeng hindi siya sinasadyang saktan. Si girl ay nakipagbalikan sa dati nitong kasintahan. Siya ay lubhang nasaktan. Wala nang masasakit pa sa sakit na kanyang nadarama. Yun ang akala niya, kasi may mas isasakit pa. Tinakot din siya ng kanyang mga magulang na hindi na siya isasama sa mana dahil sa kanyang mga kasinungalingan. So dahil nga nawalan siya ng nobya, hindi natupad ang pangarap niya maging singer, at nanganganib pang hindi mapabilang sa mana ng pamilya, ayon sa mga ulat, ito ang ilan sa mga posibleng motibong nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen. Kaya nung June 13, 2002, badang! Inaresto siya ng mga pulis. Wala akong mugshot pero ito siya nung kumakanta sa funeral. Sa trial, syempre hindi siya umamin, so nakipaglaban siya sa korte, pero napatunayan siya ay guilty at sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. August 2025, higit 2 dekada ang lumipas, umapela si Seth sa sentensyang life imprisonment dahil meron daw siyang PTSD. Pinayagan naman siya ng judge na umapela. Wala pang update sa appeal nung in-upload ko tong video. Pero kayo, payag ba kayo na ibaba ang sentensya kay Seth?